Naisipan ko lang pong mag-live. Na-miss ko kayo. Coffee. Hi, shortcake. I'm good, thank you. Jake, paabot mo na yung bag ko, please. Kasuyo. Hello. Hello po sa inyong lahat, Julie. Hi. Well, you can ask me any question. Tapos, ikukwento ko rin sa inyo yung nangyaring regression, kung ano yung bago, kasi I know you're familiar with, most of you are familiar with Dolores Cannon. And she does the same thing. Pareho kaming hypnotherapist. Paano mag-astral travel? You have to, astral traveling na controlled, kailangan pag-aralan ninyo. Pero lahat naman tayo nakakapag-astral traveling. Inom lang po ako. Kagaya nga ng sinasabi ko, lahat naman po tayo nakakapag-astral traveling. Tuwing natutulog tayo, nananaginip tayo, astral traveling po yun. Hindi nga lang controlled. Uy! Thank you! Philia? Ano ba? Philia ba? Thank you so much. Watching from Bicol. Sino to? Hindi na kasi dark eh. Alondia. Hi. Mabalustabe. Okay, yung topic na tungkol sa astral traveling, yun po ang tinuturo ko, but it has to be controlled. Pag controlled po, ayan, pwede ninyong thank you so much. Imelda, thank you po sa lahat ng bibigay ng gift. Lahat po yun ay nakakarating sa mga tinutulungan natin. Reese, thank you Reese, thank you. Pag nananaginip tayo, astral traveling po yun. Kaya nga palagi kong sinasabi sa inyong lahat na gumawa po kayo ng dream journal. Ryan, thank you. Thank you, my baby. Kasi mahalaga yung sinusulat natin yung ating panaginip paggising. Huwag muna tayong magkakape, lalabas muna, o kung ano-anong gagawin bago magsulat kasi makakalimutan ninyo yan. Automatically, makakalimutan niyo po yung panaginip ninyo. Hello, AJ. Hello. Watching from Surigao del Sur. Thank you, Jeremy. Hello, Lai. Sino to? Late ka na naman, Chris. It's okay. Hindi naman, kaumpisa ka pa lang. Okay, ganito ha. Kwento ko sa inyo. Nakakape lang ako sandali. As you know, I'm a clinical hypnotherapist. I am a hypnotherapist. Licensed. I went to school very much like Dolores Cannon. Okay. Pero bihira kasi akong mag-regression. Kasi karamihan kasi regression po, especially in US, is very, very expensive. Ako, I try my best to cater to the people who really needs it, yung para po makatulong ako. Otherwise,
pupunta sila dun sa hindi naman totoong marunong mag-regression. Kasi most people, regression ang kailangan. Malaman yung tungkol sa past life nila, kung bakit sila nandito, anong gumugulo sa kanila, bakit sila may sakit, ganun po yan. Hello from Dubai, Sea Woman. Kanina po, nag-regression ako. Ano po, of course, I cannot tell you the name of the person that was my patient. She's beautiful, she's very nice, she's just in her 30s. Pero, hindi niya maintindihan kung bakit parang hirap siyang mag-adjust sa buhay niya dito. I mean, she's not poor, ha? She's not, and she is loved by the family. Pero, parang hindi siya acclimated, parang hindi siya, nahirapan siya mag-adapt. Hindi rin niya naiintindihan kung bakit may mga tao na salbahe, nananakit ng kapwa, you know. Karamihan po ng ganyang tao ay hybrid. Ibig pong sabihin ng hybrid, yung DNA ninyo may kinalaman sa mga taga-ibang planeta. Sinisimplify ko po ang explanation para sa lahat kasi ang pag puro technical ang gagamitin kong words, hindi naman naiintindihan. Mas mabuti na yung mas isimplify ko. Ano po? Yung marami pong alien dito sa bansa natin, sa lupa, na hindi 100% na alien, kundi mga hybrid. Yun po ang tawag doon. Alam niyo, bukas na yung portal ngayon, bukas na ang lahat ng bagay. Kaya nga po, ngayon curious na yung mga tao at napag-uusapan na, hindi na tabu, hindi na lumalabas na hallucination yung tungkol sa mga bagay na ito. Okay? Yung tungkol sa aliens, yung tungkol sa astral traveling and remote viewing. Normally, ang mga hindi nakakaintindi o hindi nakakaunawa, dalawang bagay lang. Una, ang baba ng frequency nila. Mahirapan silang mag-ascend. Pangalawa, they're a part of the negative forces who does not want the human beings or us to learn and advance para hindi maka-ascend. Meron, ganyan po yan. So, yung mga bashers, pinipilit kong matulungan para maintindihan nila na hindi natin kawalan yung mang-bash sila. Kawalan nila. Ang maipapayo ko sa mga hindi naniniwala, total yung technology natin ngayon ay napaka-advanced na. Gamitin niyo po yun to find out, use the internet to find out what I'm talking about, kung may kinalaman ito sa science. Because it's practically everything now is scientifically proven. Okay? Yung NDE, near-death experience, astral traveling. Thank you po, Madam X. Thank you. Thank you, Donja. Thank you. Remote viewing. Yan pong mga yan. Can someone be trapped astrally? No. Never. Never. That's the reason why I teach people how to do it properly. Monkey, thank you. You see it? Thank you. Here, nagkaroon ng blockage. Okay, you try this first. Pray. Kung Katoliko ka, kahit na ano yung religion mo, you pray. Kasi your higher self will always be able to hear you. Okay, ikaw rin yun, pero yung higher self mo yun, yung higit nakakaalam.
para matulungan ka. Yun ang number one. Kasi napaka-importante nun. Or pag-aralan mo. May reason normally kung bakit, kung dati nagagawa mo yan, hindi ko alam kung controlled o hindi. Tapos biglang nawala, higher self mo rin ang gumagawa ng paraan para wag magtuloy. Kasi meron ka sigurong maling ginagawa o maling paraan na maaring dangerous para sa buhay mo. Ha? Hea? Thank you. Thank you, Antonio. Hindi naman. Paano po natatanggal ang sumpa? Marami pong paraan yan. Maraming nakakaalam ng pagtanggal ng sumpa. Alam mo, ang mga Pilipino, believe ka, we're actually one of the chosen humans on earth na maraming nalalaman. Yung mga albularyo lang natin. I'm talking about the albularyos before, ha? Super galing. Ang galing. Wala pa namang doktor noon. Albularyo pa lang. Pero nakakapagpagaling. Kasi may kinalaman sa nature. Alam nila kung paano gamutin. Kung sumpa, may kinalaman din yan sa frequency. Kasi pag may sumumpa sa'yo na ang reason ay tama, ibang frequency ang anger. Hindi ka naman, thank you. Hindi ka isusumpa ng isang taong hindi galit sa'yo. Kaya tumatalab. Kasi kung hindi ka naman masama, at protected ka ng positive energy mo, your aura is clean and you didn't do anything wrong, hindi naman basta-basta tatalab yon. Ganun po ang sumpa. Maraming paraan. Ginagawa namin yan dito, pagtanggal ng sumpa. Kailangan lang po ay matyaga ka. Pwede po bang mag-astral projection kapag nasa sleep paralysis? Reese, alam mo, ang sleep paralysis is part of astral traveling. Kaya ka nagkakaroon ng paralysis, mali yung balik ng katawan mo. Umangat ka na ng kaunti, pagbalik, sala, hindi swak. Minsan baliktad, o kaya yung isang arm mo naipit, ganun yon. Yun ang sleep paralysis. Hindi mo napansin, after a while, bumabalik naman sa dati, sa normal. Yun yun. Hey, welcome! Anong ibig sabihin kapag yung patay umiiyak sa panaginip? Ay! Ano to, kamag-anak mo? Okay, kahit hindi mo kamag-anak. Whoever. Pag nakakita kayo sa panaginip ninyo, ang panaginip po kasi ay isang portal. Isang malaking pintuan na ginagamit ng higher beings at natin para makalabas. Kasi ang higher self natin, thank you Priya, hindi naman po natutulog ang kaluluwa o higher self natin. Hindi yan nag-aantay ng nakanganga na magising tayo bago maging active. They leave. The higher self would normally leave and go to the place where they need to be, to visit loved ones. At the same time, pag nananaginip tayo, since it's a portal and ibang frequency yun, ginagamit yun ng mga yumaong mahal natin sa buhay na nabibigyan ng pagkakataon na magpakita sa atin sa pamamagitan ng panaginip para ipaalam kung ano yung kailangan nila. Hindi man makapagsalita, mararamdaman mo yung emotion. Katulad niyan, itong sino to? Review fraud. That means the soul of this person is suffering. The best way to help this soul is to pray for that soul. Kung yung soul na yan, o taong yan na namatay na nakita mo sa panaginip mo na umiiyak, ay Katoliko, bumili ka na ng kandi. Actually, kahit hindi Katoliko, kasi candles naman are sacred and candles are not bad. Nothing to do with religion. Bumili ka ng puting kandila, i-dedicate mo sa kanya. Tapos, kung Katoliko siya, pumunta ka lalo na kung mahal mo sa buhay, ka ng Mass for the Dead. Punta ka sa simbahan, Mass for the Dead.
Mura lang naman yun, normally donation lang ang hinihingi. Napaka-importante nun para dun sa patay. Ibig sabihin, hindi siya komportable, nangangailangan siya ng tulong sa buhay. Ang pinaka-importanteng, pinakamahalagang tulong na maaring hingin o ibigay nating mga tao sa mga mahal natin sa buhay na namatay ay panalangin. Paano po ba ma-invade? Ano yun? Paano po ba ma-invade? Ano yun? Sandali, wala. Ang bilis kasi niyo. May nabasa ako dito tungkol sa invade. Paano mo malalaman kung nakukulam ka? Mararamdaman mo naman yun, Mariose. Punta ka pati sa albularyo. Kung di ka gumagaling, kahit anong gawin mo, nakukulam ka. O kahit na magpa-laboratory works ka sa hospital o clinic, walang makita. At saka wala namang masama kung pupunta ka sa albularyo. Dati yung matatanda, inuuna yung albularyo bago sa doktor. Kasi kung gagaling ka sa albularyo, edi hindi mo na kailangan ng doktor. Mas mura pa. Safe. Pero ngayon, marami nang nanloloko. Marami nang hindi totoong albularyo. Jody, thank you! Mga nang-chancing sa mga babae. Ang dami kong nakitang ganyan. Broken piece, hindi ko naman makikita yung kung ilang percent ang open third eye mo. Kasi, kung ilang percent ang open ng third eye mo. Kasi, hindi man kita kilala, hindi kita nakikita. Hindi ko alam pangalan mo. Hindi naman, kahit siguro, santo ang lapitan mo, hindi ka makikita. Kasi walang information na tama. Masama yun. Anong ibig sabihin yung nagpakamatay na uncle mo ay pilit na ginugupitan ang buhok mo sa panaginip? Not good. And very bad. He's trying to influence you. It's not good. Pag may message po bang galing sa dead loved ones to someone alive, kailangan po ba sabihin? Of course, wala namang masama. Good, if you dream of angels, how can that be bad? It's always good. Huwag kayong matakot pagka yung sa panaginip, nakita ninyong namatay ang mahal mo sa buhay. Kasi hindi naman lahat ng namatay ay totoong mamamatay. Normally yan, ibig sabihin may closure at mag-uumpisa uli. Whatever it is. So you better check kung ano yung nangyayari dun sa, sa mahal mo sa buhay na nakita mong namatay. Of course, you can start worrying kung may sakit. Pero kung walang sakit, just tell him to be careful and or check kung meron he's about to close something and start another business pwede or ano po ibig sabihin ng 359 na binanggit sa panaginip ko ng isang boses. I-check mo sa sa numerology kung anong ibig sabihin nun. Naku! Kung ako yan, tatayaan ko sa wedding. Mami Ritz, maganda yun, nagpapalayas ka, that means, you're on the good side. That means, it must have been your past life job. Yung tagapalayas ng mga demonyo, maganda yun. So you pray para palagi kang may protection. Good evening, Chris. Maray na Banggi. Watching from Shell from Singapore. Meron din akong from Singapore.
Welcome. Uy, teka, ano na ba yung pinag-uusapan natin? Busy na naman ako. Ang dami ninyo kasi hindi ko in-expect kasi hindi naman ako nag-announce na magla-live ako ngayon. Kukwento ko lang sana sa inyo yung yun na nga, yung may kinalaman sa astral traveling. Regression. Tulog ka na parang gising ka. Hindi, kung tulog ka, kung umalis ka sa katawan mo, yun ang astral traveling. Kung umalis ka sa katawan mo, sige, hintayin ko kayo ng konti. Tapos, ikukwento ko na yung yung tungkol dun sa, kasi sinasagot ko yung mga tanong ninyo eh. Don't forget, bago po ako magkwento, I want all of you to know that I appreciate you. I appreciate each and every one of you. Lahat po na nagtatanong. Good evening, Johan. Lahat po ng nanunood. At saka lahat po ng nagre-request na ipagdasal. Katulad ng pangako ko, pinagdadasal ko po. Hindi po ako magsisinungaling tungkol dyan kasi nakakahiya naman kay God kung magsinungaling ako tungkol dyan. Hello, Rocky Me. Invictus, nasa taping? No, nasa gallery. Naka-live nga ako, wala ako sa taping. Hello, Sneak na. Okay, kwento ko na yung yung tungkol dun sa renegression ko. Ano po, this lady, nakita niya yung life partner niya and he's another being. Hindi siya human. Hindi siya taga rito sa earth. Yung Hi Zucker. Hindi siya taga rito sa earth. Nakita niya ang gwapo nung kanyang husband in that lifetime where she came from. Nakita niya kung ang gwapo-gwapo. Kaya lang, ang lungkot. Iyak siya ng iyak, pati yung being na asawa niya umiiyak din. Yung pain, ramdam na ramdam niya. Yun lang ang pagka nagpaparegression. Kaya dapat marunong yung nagre-regress sa inyo. They have to pull you out at the right time. Kasi kung hindi marunong yung gumagawa, yung hindi totoong nag-aral yung nagre-regress sa inyo, maari po kayo mag-suffer, magkaroon ng trauma lalo. Kasi there are times na pag makikita ninyo yung mga traumang pinagdadaanan ninyo na na-block na. Kasi meron tayong capacity to block things that are traumatic. Pero it's at the back of our head. Meaning, nasa subconscious natin and it reflects on the things that we do o yung mga bagay na hindi maganda. Johan, alam mo ba ang ibig sabihin ng scam? Alam mo, Johan, kung tinatawag mo kung scammer, sige lang. Grabe balik niyan sa'yo.
Talaga? Oh my God! Mayroon palang ganon, spring roll. Sabi ni roll, scammer daw yun. Sabi rin ni Johan, scammer daw yun. Oo. Meron palang ganyan. Ang salbahe naman nila, no? Ang salbahe nila. Bad. Wala naman tayong ginagawang masama. Bakit sila ganun, ano? Paano po mag-cleanse ng gamit? It depends kung ano pong gamit ang ibig ninyong sabihin. Pwede ka pong magpausok ng insenso kamanyang. Nabibili yun sa mga maliliit na tindahan. Meron po yan. Kahit na 20 pesos lang, meron na. Papausukan mo yun sa uling. Pwede mong ipanlinis sa buong bahay. Dapat Friday, 3 p.m. or 6 p.m. or Tuesday. Ang birth chart, bulol ako. Ang birth chart at astrology ay totoo. Kailangan lang yung nagbabasa ng birth chart ninyo at astrology ninyo ay marunong talaga. Meron akong alam binasahan ako, and it's really good. Ang astrology po, nung unang panahon, even before Christ, meron na po yan. Ginagamit na po yan ng mga hari, ng mga scientificong kakaiba nung araw. Hello, Nina Padillion. Potpodtud. Thank you. Marami talaga pala, Johan. I'm sorry kanina. Akala ko, ako yung tinatawag mong My apologies. Wala akong, yun pala, thank you for asking. Sino to? Eno Sales? Wala akong ibang account. Ito lang ang account ko. Not only that, pagka nanghingi sa inyo ng pera para mag-live reading, that's not true. It's not me. I don't do that. Hindi ko po gagawin yan sa TikTok, sa internet. The things that I do, personal po yan. Or, pagka personally nyo ako makikita through Zoom. Pwede po kasi kayong magpa-appointment para makita ako at makausap ako through Zoom kung gusto ninyo. Pero never akong manghihingi ng pera sa inyo na magpapabayad para mag-live reading. Okay? Wala akong ibang account. Ito lang. Ang dami lang nananalbahe na ang tatamad na ayoko nang magsalita. Pangit kasi. Hello, Susan! Tapusin natin yung Plegian din yun yung renegression ko. Naawa ako kasi hirap na hirap siya mag-adjust. Thank you. Dito sa Earth. Alam niyo ba that sometimes the reason why we gain so much weight is because, scientifically proven yan is not because we're sick or there's something wrong with our hormones or my hormonal imbalance or my hypothyroidism. Kuminsan, yes. Pero kasama yung hypothyroidism sa pag-acclimate ng isang tao dito sa lupa. Ibig sabihin, hindi niya kaya. So, ang gagawin pati ng body, ipoprotect niya yung sarili niya by becoming fat. Yun. Pag nagamot niya yun, pagka may closure o naintindihan na niya, uy, thank you, girl, thank you. Oh my goodness, ang ganda naman nun. Salamat. Kaya huwag kayong mang-body shame pagka merong matataba. Kasi hindi nyo alam yung pinagdadaanan nila. Karamihan ng soul connection po ba ay totoo? Like your past life po, can I share something po? Sure, by all means. Go ahead, share. Hindi ko naman mabasa yung pangalan mo. Koreano ba to o Hapon? Ay, thank you! Ay, my goodness! Mandalorian ang gusto ko actually. Wala ba nun?
Healing, pag may nag-request ng healing, normally one-on-one, kasi yung energy concentrated dun sa tao na yon. And usually, yung pinadadalahan ko po ng healing, pag meron ako taga Switzerland ba yon o taga ano? Taga Norway. Alam niyo, habang kausap ko siya, tapos pinadadalan ko ng healing, nararamdaman niya na may mga gumagalaw-galaw, na, no, meaning, may parang kuryente, yun. Kahit na yung isang estudyante ko na nasa Singapore, nung pinadalan ko ng energy, naramdaman niya talaga, pati ipin niya nangilo. Summer 3, why did you ask? Ang ahas po, hindi lahat masama. Kasi sa Chinese astrology, may Year of the Snake. Hindi po ibig sabihin na common snake ay masama agad. Wisdom po, normally, katulad din po ng black and white, may good and bad. Kaya wag po masyadong mag-alala kung mananaginip kayo ng ahas, kasi depende yan sa klase ng panaginip ninyo ng ahas. Kung kinagat ka, namatay ka o nag-suffer ka, bad yun, syempre. Pero kung nandun lang at tinitingnan ka, normally swerte yan. Thank you dun sa mga nagbibigay ng gifts. Ang laking bagay po niyan para sa akin. How about seeing purple light being and figures ascending when you close your eyes? Well, you better ask, kasi you might be surprised pag sinagot ka. If you close your eyes and you're not even meditating and you see that, only two things: either something's wrong with your eyes or somebody's trying to contact you. Somebody who does not belong here. Ibang frequency yun So you meditate and ask. Pwede yun. Kasi kung every time you close your eyes, kasi according to you here, every time you close your eyes, you see purple light and beings. Aba, mahirap yun. Ilang beses tayo nag-close ng eyes. Ayun! Mikael France. You see, tama! Snow, hindi ko alam. Wala, asan ka ba? Baka naman pinapangarap mong mamasyal sa may snow. Basta maganda ang feeling. Kasi, ang panaginip po ay may kinalaman sa symbolism. Hindi po actual yan. It's the only way our subconscious mind will be able to make you understand what they are trying to interpret from our dreams. So, symbolism ang ginagamit. Katulad nung kanina, yung ahas. So, depende yan. So, kailangan pakiramdaman ninyo yung sarili ninyo, paggising ninyo, kung ano ang nararamdaman ninyo. Pagka malungkot o masama, hindi maganda. Tapos, alalahanin ninyo kung ano yung panaginip ninyo. Hindi nyo ba nare-realize na kung minsan gigising tayo, umiiyak, humihikbi-ikbi pa tayo, tululuha, pero hindi natin alam kung bakit? Kasi emotions are affected if what happened in our dreams is important. Ganun yun. Is the
telekinesis possible po? Gusto ko pong matuto or astral travel. Okay. Oh, magandang topic yan. Okay, astral traveling I can teach you. Because it will help you, especially if you can control it, and you will be able to ascend faster. Kasi pati spirit guide mo might be able to talk to you and you will be able to hear and talk to them as well. Okay, telekinesis. Alam niyo ba ibig sabihin po ng telekinesis? Yung kapangyarihang magkapagpagalaw ng mga bagay na hindi mo hinahawakan. Yun po ang telekinesis. Okay. Ano naman hong kabutihan what good will it do you kung marunong ka mag-telekinesis? Baka tumaba ka lang kasi hindi ka natatayo para abutin yung baso mo. Hindi ka natatayo para kunin yung mga bagay na kailangan mong kunin. Hindi ka na yuyuko kasi pwede mo nang iganon lang yung kamay mo, pupunta na sa'yo. Okay lang yun kung plano mong mag-show ng para kang nagma-magic. Usually, yung telekinesis kasi pang-gather ng mga tao kasi syempre may gumagalaw, ano po, hindi masyado pong makakatulong kahit sa kalikasan yung telekinesis. Walang masyadong magandang mapupuntahan kung matuto ka niyan. Pang circus, pwede. Hindi po yan problema yung telekinesis actually. Kasi like me, if sa gifted na katulad ko who's using energy to heal people, hindi po mahirap gawin yan. Magpagalaw ng mga bagay-bagay. Pero hindi ko po pinapakita sa inyo kasi hindi naman kailangan. Hindi po kailangan. Wala namang relevance. Thank you. Madali lang po magpagalaw. Basta maganda yung energy ng katawan nyo. Ang hirap ipaliwanag. Kahit yung anak ko, sinasabi sa akin, wag mo nang pakita yan, ma. Sabi ko, ayaw ko naman talaga ipakita. Kasi what for? What for? Baka isipin pa ng iba, hindi naman totoo. Di personal na lang. Pwede ko pakita sa mga estudyante ko. Pwede ko rin ituro actually. Pero, mas gusto kong magturo ng energy healing. Pag enough ang energy mo, kaya mong mag-heal. Kahit man lang sa sarili mong pamilya, malaking bagay yon. Kung ako sa'yo, mag-astral traveling ka. Kasi, through astral traveling, you can go to so many places and meet so many different beings. Ibang realm po yun Ibang mundo. Almost like the parallel universe. Ganun po. Ganun po. Kaya, nagtuturo po ako. Magkakaroon po ako ng panibagong klase ng astral traveling. Ngayon ko lang i-announce kasi ayaw kong masyadong punong-punong. I was thinking of doing it. Thank you! Siguro po, sa 14, June 14. Wala akong ballpen, Jake. Pahingi naman ng ballpen. Kamu lang yun, ha? Uli ako dyan sa market. Birthday ni Ana ng Ay, kailan? 15. Ha? 15. Also 21? Pag gusto mo, same na ito nagigibo. 28. Late, last Saturday. Okay. 80. Apa? Okay. 80. Astral traveling class namin. Sa 28. June 28. Yung pong mga gustong magparehistro,
Ngayon pa lang magparehistro po kayo. Kasi bihira ako mag-announce nito eh. Namimili po ako. Magparehistro po kayo sa Spiritual Alchemy PH at Gmail. June 28, Sabado po yan. Isang araw lang naman po yan. Hello, Matet! Hi! Uy, thank you dun sa Marie. Thank you naman. Thank you sa mga nagbibigay po ng gift. I appreciate it very, very much. The pros and cons. Okay. Alam nyo, kaya nandito yung kaya nagpapakita na yung mga aliens. Kaya nakikialam na yung iba. It's not actually just because of them trying to stop the war. Of course, ayaw nila the good aliens, ayaw nila ng war. Ayaw nila ng nuclear weapons. Ayaw nila ng kahit na anong bagay na may kinalaman sa maraming mamamatay. Because they don't do that. They don't kill their own. Tayo lang. Humans lang, human being, earthlings are the ones who are so barbaric that we kill each other. They don't. Patayin nila, kaaway nila, taga ibang planeta, kung gustong sakupin ng planeta nila. Pero yung, no. Tayo, mahilig pumatay at manakit sa mga walang kalaban-laban, mga bata, mga babae, mga matatanda, at higit sa lahat, mga hayop. Pinapatay natin. Wala lang. Nakatuwaan o nainis kasi umiiyak. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang kapalit niyan? Ngayon ko lang po ito babanggitin ha. Talagang inalam ko po ito eh. Kasi ang daming gumagawa niyan. Bawat hayop na domesticated o yung pwedeng i-domesticate. Meaning, hindi po yung hayop na tinalaga para kainin natin, ha? Ibig sabihin yung hayop tulad ng aso, ng pusa, kasi hindi po lahat ng hayop pang domestic. May mga hayop po talagang ibinigay para kainin. Okay? Pero yung mga nananakit ng walang dahilan, nananakit dahil hindi lang nila type, ang kapalit po niyan, bawas sa lifespan mo, bawas sa buhay mo. Manakit, bawas ng 1 linggo, 1 buwan. Pumatay, taon ang kapalit. At saka kahit yung hindi domesticated, let's say yung usa, o yung mga rabbits, o yung mga bagay na kinakain ng tao na hinahunt, pinapayagan niya ng langit dahil nung araw, ang mga hunters would only hunt what they will need for their community para lang sa pagkain nila. Hindi sila nag-hunt para ilagay sa freezer at ibenta ng 1 taon. At saka sila, they pray for the spirit of the animals that they hunt. Hindi po nag-hunt dahil lang gustong pumatay. Hindi po. Nung araw, ganyan. Ngayon ang mga tao. At karamihan ng mga magulang, hindi na tinuturuan yung mga bata na huwag ka manakit ng hayop, masama yan. Ipinapaalam ko po ito sa inyo, parang tulong ko na. Okay. Yung AI, itong generation ngayon, sad to say, mga bata, ang liliit, 2 years old, marunong nang maglaro ng computer. Ang mga humans ay para ng robot at ang mga robot para ng humans. Be careful. Be careful. Kasi sinabi na yan ng mga seer before, kahit ni Nostradamus, kahit ni Baba Vanga, kahit ni Edgar Cayce, kahit ni Jean Dixon, ewan ko kung familiar kayo dun sa mga sinasabi ko, that eventually, humans will be so into technology that they forget
to be humans anymore. Nawawala na po yung spirituality. Napansin niyo ba yung mga bata ngayon? Hindi mo na halos makausap. Meron pa, iiyak na magwawala pag tinanggal mo yung cellphone. Meron pa, nagpapakamatay pag inalis mo yung cellphone. Control. Everything in moderation. It's not bad to use AI. But make sure you're the boss. Hindi pwedeng yung AI na ang magpatakbo ng buhay mo. And don't forget your spirituality. It's very important. Nawawala na ng spirituality. Sa halip na tumingala, tingnan ng langit, sa gabi, panoorin ng buwan. Kasi yung mga bata nung araw, naglalaro pag bilog ang buwan. Nasa labas ng bahay at nag-i-enjoy. Hindi na po ngayon. Wala na lumalabas ng mga bata dahil puro na lang. At saka yung pagising mo sa umaga, unang titingnan mo yung cellphone. Nangyayari ho yan kahit sa akin. And then I realize what I'm doing and I stop myself and pray first. Nakakatakot. Alam nyo, ang mga sinasabi ko ay hindi pang-entertainment. Katulad ng ibang napapanood ninyo sa TikTok na sumasayaw, nagpapakwela, or nagpapakyut. Hindi po. Gusto ko lang makatulong para ma-enlighten kayo, malaman ninyo po kung ano ang nangyayari sa buhay nating lahat at matulungan natin yung mga bata. Nawala na rin po yung paggalang sa matatanda. Ginagamit na nating weapon, pati yung internet, para lang natin makausap ang mga bata. Tatakutin ninyo, tatanggalin ng cellphone o kaya papatayin ng internet para lang humarap sa'yo at makausap mo. Ang sama po nun. Ang sama po nun. And tandaan ninyo, every person who uses the internet a lot would need, ito po, payo ko po sa inyo, no, bilang, uminom kayo ng maraming tubig. Kasi, ang frequency na ginagamit ng lahat ng bagay na may kinalaman sa teknolohiya would suck the water out of your body. Ang katawan po natin is 70% tubig. Ano po? Pasensya na po kayo kung malalim ang mga sinasabi ko. Maari naman po kayong magtanong. Pipilitin kong masagot yung kaya kong sagutin. Ayun, tungkol sa energy healing. Ano po, eto tinatanong ni One Rich. Can energy healing heal disease? Kaya nga, healing. Sweetheart, kaya energy healing, it's used to heal lahat ng sakit. Of course, case-to-case basis. Kung cancer, stage 4, dying, you can only help alleviate the pain or make the person comfortable. At the end of the day, ang Diyos pa rin ang may final say kung kukunin or hindi. Kaya pangit yung mga healers na nagsasabing 100% gagaling ka. Hindi po totoo yun. The best healer is Jesus Christ. Channel lang po yung katulad ko. Channel lang. So siya pa rin ang may desisyon. Kaya palagi kong sinasabi sa mga pasyente ko, magdasal ka. Importante magdasal ka para matulungan ako na matulungan ka. Of course, being an AM med, kasi alternative medicine po ako, doctor po ako, tinutulungan ko po using different modalities pa rin. Kasi non-invasive po ang alternative medicine. Makakatulong po by changing their diet, telling them what to do, at saka mayroon po kaming mga ginagamit para sa mga, especially for people with mga sakit na masyadong malalala or incurable. Nakakatulong talaga. At nakaka-extend ng buhay. Nagtuturo po ako ng energy healing. As a matter of fact, meron po ako niyan ngayong end of the month, before the end of the month. Pero
pili lang po. Kasi hindi lahat ng tao ay may enerhiyang sapat. At saka pag ginamit mo ng mali, baka mauna ka pang mamatay dun sa hinihil mo. Yun, dami ko pong na-share sa inyo. Ano po? Ano yun? May amoy. Uy, bloom talaga. Maganda yun. Yung may naamoy kang amoy sampagita. Ay, may dumadalaw sa yung napakaganda. Napakaganda. Dalisay na espiritu yun. Pagka ganon. Pero pag amoy asupre, nako, magdasal ka na, magsindi ka ng kandila. Crop circles, well, it's been there for the longest time. Galing po yan sa nung araw, pang mga gawa ng, it's a guide for the aircraft or the UFOs to make sure that they are on the right track or right target. Kasi from above, nakikita yon yung shapes. Yung iba parang gagamba, yung iba mag-iibang ano. At talaga, parang yung nakapag-travel daw siya sa 1975. So, ano yun? Para kang sumakay sa time machine. Meron ka bang class sa Mindanao? Idol Tweety. Wala eh. Merong mga nagre-request sa akin sa ibang lugar. But, pwede naman. Kaya lang, hindi ako pwedeng magklase ng malayo kung ang estudyante ay lilima lang. Kung nasa Mindanao ka, ang logistic ay kailangan maayos. Kailangan meron kang at least 15 hanggang 20 estudyante para hindi masayang. I would love to go if you know. If the person who will arrange it can do it, why not? Pag natulog po ako, agad-agad napunta ako sa ibang lugar. Ang cute mo. Oo, good. Magdasal ka para mas maganda. Palagi kayong magdadasal. Naku, thank you, Long 777. Sino yun? Have you astral traveled in the Vatican Library? Ayaw ko nga. AZ. Okay. That's a very good suggestion actually. Alam niyo ba, na kahit yung sa Biringan, kahit yung sa Agartha, hindi ko yung pinupuntahan noon, even if I can do it, because I didn't have any reason to go there. At saka siguro, wala pa naman akong TikTok, at saka wala kasi naman akong intensyon noon na malaman ng mga tao yung ginagawa ko. Hindi pa napapanahon. I'm not here to become famous because of what I can do. No, I'm here because I want to help. It's my mission to open the eyes of most people who needs to be helped na nakakahinayang dahil may potential to become starseeds or to help other human beings. Yun po ang reason ko. Artista na po ako eh. Thank you, Nessa. Hindi ko na kailangang makilala ng mga tao. Kilala na po ako. Ang reputation ko po is always at stake every time I do this. Nung araw, sasabihin, sira ulo ko. Baliw ako. Hindi po eh. Ngayon, I can talk about this because most people, bukas wala na po yung kurtinang nakapatong sa kanilang, nakatabing sa kanilang mga mata. Watching from Taytay, Palawan. Hello! So, I have not traveled
I'm just curious. Why do you want me to go there? I mean, do you want me to go there? Anong reason? Tell me. In fact, you can even message me para malaman ko. Para if it's worth it, I will. If it's going to be a waste of my time, wag na. Cheating. Ano yun? Ma'am, comments po about cheating na nangyayari kay Meiko? Sino si Meiko? Ano po ang, it's me, ano po ang pinaka-reason why may mga batang born with abnormalities? Is this God's will or karma po kaya? I have several answers for that question. Case-to-case basis. There are souls who would choose to become like that, yung may abnormalities. Sila mismo ang pumipili na ipanganak ng may abnormalities o may sakit na hindi normal para mabayaran nila ang utang nila sa kanilang nakaraang buhay. It's the fastest way. It's the fastest way. Pwede ring matagal, ulit ka lang ng ulit. Di ka nakakagraduate. So sila mismo ang pumipili niyan. Kaya karamihan ng mga batang may abnormalities, maigsi ang lifespan. When they're gone, they're fully paid. So they're free. Tandaan ninyo, lahat ng kasalanan natin, gawa natin, walang ama, walang Diyos na gustong mag-suffer tayo. May consequences lahat ng ginagawa nating mali. May bayad yan. Kaya nga palaging binigay na nga pati si Jesus para lang matulungan tayo. Ano bang ginagawa natin? Ganun pa rin. Sakit sa ulo ni Jesus, kung alam nyo lang. Anyway, okay, yung isang reason naman, nag-volunteer. Gusto nitong soul na to na makatulong do sa family na magiging pamilya niya pag pinanganak siya, to teach them how to become loving and patient. Kailangan pong maturuan ng patience. Ganyan. Merong ganyan po. Merong ganyan. Mga nagvo-volunteer. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin dito sa mundo, choice natin. Walang ibang pwedeng sisihin kundi tayo rin. Pati nga mga aliens na yung mga good aliens, natatawa kung minsan eh. You know why? They said it's very difficult to save us because the enemy is us. It's difficult to save us from us. Ang kalaban natin, tayo rin. Tigas ulo natin. Yabang pa natin. Lungkot. So, ang dami ngayong dumadating para i-save ang mundo. Kasi ang ganda ng earth eh. Thank you, Lady Boss. Ang ganda ng earth. Tsaka mahal na mahal tayo ni Ama. Mahal na mahal tayo ng langit. Kung akala ninyo ang aliens at ang langit, meaning Diyos Ama, ay walang kinalaman sa isa't isa, mali po kayo. May kinalaman po. Kung may time kayong makinig sa akin tuwing magla-live ako, you try. Because I will do my best to help all of you know the things that I know. It's me. Sinagot na kita, ha? Thank you sa mga nagfa-follow. Thank you po sa mga nagsusubscribe. Makakatulong sa mundo ang mga starseeds. Salamat po.
think starseeds would normally think of pure thoughts. Ang pure thoughts po ay ang huwag pag-iisip ng masama. Kasi kung nag-iisip ka ng masama, para mo na rin ginawa. Tutulungan mo maitawid ang mga taong na nawawala sa tamang landas. Tutulungan mo ang kalikasan. Starseeds po yan, ha. Makakatulong kayo sa langit at sa mundo. Magtuturo ka sa mga tao na huwag mananakit ng mga hayop, na huwag magtatapon ng basura sa dagat at sa mga batis at ilog. Kasi ang daming ganyan eh. Ginawang basurahan yung dagat. Yan ang mga tinuturo ng starseeds. You have to have a very good heart. You have to pray hard also para may discernment. Ibig sabihin po ng discernment, para maramdaman mo kung sino ang totoong nangangailangan ng tulong at kung sino ang dapat mong unahin. Lahat po tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala, but we have to learn how to forgive. But first and foremost, we have to forgive ourselves first. Love yourself too. Yun po. Thank you, thank you. Thank you naman. Salamat po. Oh, they have knowledge and they really have a good library. Ang dami nilang nakaimbak dyan na, in fact, that has something to do with the Bible as well, na hindi naman nila linalabas. They control a lot of things. That's why, kahit na gaano ka holy at kaganda ang mga nakasulat sa Biblia, maraming kulang. Tama po ang nakasulat sa Biblia, holy po ang Biblia, at dapat nating sinusundan at binabasa, pero kanya-kanyang interpretation, depende sa religion, kaya nga po ang religion man-made eh. Pati Biblia, may kanya-kanyang interpretation. Holy ang Bible, pero maraming wala at hindi nakasulat sa Bible. Paano po malalaman ang kulay ng aura? Ako, nakikita ko yung aura. Automatic yun sa akin, yung aura ng tao, nakikita ko. Hindi ko po alam, kung hindi kita estudyante, kung paano ko ituturo sa iyo, kung paano makita yung aura. Kasi it takes practice also. If you learn how to do it, if I can teach you, then you practice it, and then eventually, you will be able to see it. If you're not born with it. Yun lang po. Ano yun? Kanina, maminerhiya po ba yung alam mo ang nasa isip ng tao kapag nakausap? O mental telepathy. You can read. Actually, yung mga nagsasabi na may sariling languages, ang mga Atlantean or Lemurian o yung taga-Agartha, ay hindi po totoo yun. Fake yun. Kasi walang hindi po language yun. They use their minds to speak to each other, to talk to each other. Kaya po, malinis lahat. Hindi ka makakapandaya. Yun po yun. Nung araw, kaya natin lahat siyang gawin, yung mental telepathy. Kaso, wala. Hindi na practice, wala na. Biblical po yan.
meron pong simbahan na nagtuturo ng mga tungkol sa Bible. Sa Christ the King, alam ko meron doon sa likod. You can check it out. Huwag din ho kayong maniwala sa lahat ng napapanood ninyo sa internet. Kasi, ang internet, ginagamit din po yan ng negative forces para makakuha ng tao. Kaya nga ho yung mga kabataan na nalululong sa kung ano-ano dahil sa internet hindi lahat ng nandyan ay totoo. Marami po diyang fake. Napakarami. Para po sa inyo. No. Homosexuality. Sweetheart. If you're born a homosexual, there's a reason for it. What is sin? Ang kasalanan ay kung may ginawa kang kasalanan as a homosexual. Maaring in your past lives, kung lalaki ka ngayon, mas marami yung naging babae ka, kaya mas feminine ka. Kung kung babae ka naman, at naging lesbian ka ngayon, maaring mas marami kang lifespan na lalaki ka. Hindi yun ang kasalanan. Ang kasalanan ay pag may ginawa kang kasalanan, being a homosexual. And the best way to do and help yourself is to pray. Pray ka lang palagi. Kasi wala namang kasalanang hindi pinatatawad kung buong puso't kaluluwa ang pagdarasal mo. Nako, ayaw ko pong tagisan ng talino pagdating sa Bible kasi hindi po ako adept dyan. I was born with a gift pero hindi ko po pinag-aralan ng Bible. Lahat po ng nalalaman ko ay yung kung ano lamang ang sinasabi sa akin ng langit at ng mga spirit guides who wants me to teach humans how to deal with things, how to understand things, and how to help each other. At saka, ang iniiwasan ko sa lahat po ay dalawang bagay. Makipagtagisan ng talino tungkol sa politika at Biblia o religion. Why can't I connect easily? Or am I not sure if I'm confused actually? Sarika Alota. It depends. What are you trying to do ba? You're trying to connect to what? I would like to help you, pero hindi ko alam kung saan mo gustong kumonek. Anong gusto mong gawin? Taga Tangub City po ako. Lahat ng bago kong mga kaibigan ay may mga sakit. Nagtataka po ako. Bakit nga? Yeah, why? I don't know. Saan ba ang Tagub City? Saan ang Tagub City? I'll try to check ha. Titingnan ko yan. Can you check? Can somebody check please? Saan ang Tagub City? Tangub. Tangub. Para ma-check ko kung bakit. Tangub. Oo, Tangub. Ano yun? Ano pong? From the other side. You mean astral traveling? You can do that by astral traveling. You want to connect to the other side. Specifically, loved ones. You will not be able to talk to them unless they're given permission to talk to you. It's not that easy. They need energy.
It takes a lot of energy to be able to project themselves for you to see them. It's not like that. So you can ask for it, pray for it. You might be granted. Only when it's granted will you be able to see them. Or if they themselves wants to see you or wants to be seen by you. Ganun yun. NDE, near-death experiences, meron na. When I had an accident, totoo ang karma, Toffel. Totoo. You reap what you sow. Ibig sabihin, aanihin, lahat ng itinanim mo ay siya mo ring aanihin. Kaya mahalaga yung magpakabuti ka sa abot ng iyong makakaya kasi hindi lang naman ito ang buhay mo. Pag namatay ka na, mabuti na yung meron kang alkansya na ihinulog dun sa pupuntahan mo para meron kang mawi-withdraw. Ang gabay ay spirit guides. Yun po ang ibig sabihin ng gabay. Uy, malapit na ako matapos. Malapit na pong ang spirit guides po o gabay ay dalisay na espiritu. Sila po ay mga higher beings, highly spiritual beings, not humans, never human. Ano po sila, sila po ay parang teacher, nagpapalit-palit po yan, depende sa pangangailangan mo, mga bagay na kailangan mong matutunan. Nandyan sila para ibigay sa'yo, para matutunan mo yun. Pag natutunan mo na, iba naman ang papalit. Malapit sa, malapit, Osamis. Sige, isulat mo tabi sa papel mamaya, titingnan ko. Silipin ko, and then I'll try to post something about it pag nakita ko po, ha? Yung mga nakakakita po ng mga numbers, meron naman pong numerology. Pwede nyo nang i-check. Normally, pag mga numbers na paulit-ulit, may kinalaman po yan sa mga angelic beings. Yes, fallen angels are the devils. Yung mga hindi naniniwala sa demonyo, yun ang gusto ng demonyo, na huwag kayo maniwalang may demonyo. Magpapaalam na po ako sa inyo po, kasi the best meditation is you pray. That's the best meditation. Pray. Prayers. Yun po ang the best meditation. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maari naman po kayong mag-message sa akin. Nagpapasalamat po ako sa mga nagbigay ng regalo, sa mga sumunod, sumubaybay. May mga nag-message sa akin, babasahin ko po yun mamaya, pag uwi ko. Good night, everyone. I love all of you and I bless all of you. I appreciate all of you. Thank you very much. Salamat po.